is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin at ang mga pinangalanan ni dating Congressman Zaldico na sina Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na nakausap raw ni Ko ukol sa utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. May mga pinangalanan ng kapalit ang Pangulo. Hamon ng palasyo sa iba pang miyembro ng gabinete, magbitiw na kung sangkot sa katiwalian, alang-alang sa delikadesa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, Vicky, tatlong matataas na opisyal nga ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga pagbibitiw. Narito pahayag ni Undersecretary Castro. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Magugunitang nabanggit ang pangalan ni Budget Secretary Amena Pangandaman at PLLO Undersecretary Adrian Bersamin na kaanak ng Executive Secretary sa inilabas na video ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ni Ko, si Pangandaman ang nagsabi sa kanya na may utos umanong Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma naman daw ito ni Yusek Bersamin kay Ko. Sa kanyang pagharap nitong nakaraang Biyernes, iginiit ni Pangandaman na hindi nakialam sa BICAM ang Pangulo at mahigpit nilang sinunod ang budget process. Ang palasyo, hinimok ang iba pa mga miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila ay sangkot sa anomalya, ay magkaroon ng delikadesa at kusa na magbitiw. Hindi pa rin lusot ang mga nagbitiw na opisyal at maging ang Pangulo mismo. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman o maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, na naisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delicadeza. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Itinalaga naman bilang Executive Secretary kapalit ni Bersamin si Finance Secretary Ralph Recto. Kapalit naman ni Recto, itinalagang bagong kalihim ng Finance Department si Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Vicky, sa gitna ng mga paggalaw na ito sa gabinete, tiniyak ng palasyo na nagpapatuloy ang administrasyon sa pagsiguro sa katatagan ng pamahalaan at gayon din sa pagpapatuloy ng serbisyo sa mga mamamayan. Bukas, biyaheng Bicol ang Pangulo para personal na inspeksyonin ang pinsala at personal na magabot ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Juan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay crisis of confidence na kinakaharap ng Administrasyong Marcos sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon. Buwelta naman ng Malacanang, huwag magmalinis. Nakatutok si Marisol Abduraman. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos
was approved under his watch. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kaliwat ng protesta kontra korupsyon. Karapatan daw ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Inungkat din muli ng bise ang kanya raw karanasan sa umunoy ginawang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noong pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung meron siyang nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nahati at nagkayupi-yupi ang isang kotse sa Taytay Rizal matapos sumalpok sa isang poste at gate. Nawalan umano ng preno ang driver na nasa ospital. 3 iba pa ang sugatan. At nakatutok si EJ Gomez. Aray ko talaga. Iwala yung kaluluwa. Nahati sa dalawa at yuping-yupi ang kotseng yan matapos sumalpok sa Manila East Road, Barangay San Juan sa Taytay Rizal, alas 2:30 ng madaling araw nitong linggo. Hulikam ang mabilis na takbo ng sasakyan na sumalpok sa isang poste ng ilaw. Sunod nitong sinalpok ang isang gate. 3 tao ang muntikan pang mahagip ng kotse. Bumagsak at nagpagulong-gulong ang isa sa kanila habang nakatakbo ang dalawa. Humambalang sa gitna ng kalsada ang sasakyan. Nakalas pa ang likurang bahagi nito. Kwento ng saksing security guard sa establishmentong malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nasa loob po ako dito sa guardhouse nung time na yon. Tapos nung gulat ako, biglang ang lakas ng impact yung gate dito sa guardhouse. Napatayo ako. Parang nabibingi ako sa lakas ng impact talaga, grabe. Parang lindol yung itong guardhouse ko, parang kung nabibingi. Diyan siya, tumama sa ligi. Nadamay rin sa aksidente ang nakaparada niyang motorsiklo na nabagsakan ng nasalpok na gate ng sasakyan. Base sa investigasyon ng Taytay Police, nawalan ng kontrol sa sasakyan ang 25 anyos na driver. Yung driver po ng car is mabilis po yung takbo po niya. Na out of control po niya yung kanya pong minama na yung sasakyan. So ito po ay magiging self-accident, ma'am. Sa lakas ng impact, nagkayupi-yupi ang unahang bahagi ng sasakyan. Nakalas ang mga gulong at upuan. Wala namang natirang salamin sa windshield at nagkabasag-basag din ang mga bintana. Dinala sa ospital ang driver ng sasakyan. Nagtamo ng minor injuries ang 3 nadamay sa insidente. Tumagal ng mahigit 1 oras bago tuluyang naitabi ang sasakyan at muling nadaanan ng kalsada. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng naaksidenteng driver. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa reklamong damage to property ang driver ng kotse. Sa ngayon, wala pa namang pahayag ang 3 na nasaktan sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Magpapaskong walang tahanan ang ilang taga-Tondo, Maynila dahil sa sunog na pahirapan ng pag-apula. Nagbayanihan ang ilang residente at sumalok ng tubig sa estero para pigilin ang apoy na tumupok sa hindi po bababa sa 30 bahay. Nakatutok si Mark Salazar.
Habang nagngangalit ang apoy sa Barangay 93, Tondo, Maynila kanina, makikita ang bayanihan ng mga residente para makatulong sa pag-apula ng sunog. Pasa-pasa ng mga balde para makaigib ng tubig mula sa Estero de Vitas. Lahat naman po ng tulong ay basta tulong hindi tayo nakakasakit ng kapwa natin malaking bagay po 'yan. Bago mag alas 10:30, narespondehan ng mga bombero ang nooy kalat ng apoy sa hindi bababa sa 30 bahay. Pagpanik ko, ay, ba't umuusok? Anak ko natutulog, ginising ko na. Tapos yung kabilang bahay, gumano na yung apoy. Wala na kami maligtas, wala akong naligtas. Wala, nakatapak na kami, wala talaga. Kaya lang po tayo nahirapan doon sa pag-responde po natin kasi malakas po yung hangin kanina. Kung makikita niyo po, tabing po siya, ilog or creek. Then light materials po siya. Magkagayon man po, maaga po nating tinaas po yung alarma ng second tsaka third alarm para makapag-responde po agad at magkaroon po tayo ng mga maraming supply ng tubig. Para makalapit ang mga bombero sa inaapulang apoy, kailangan nilang sumiksik sa maliliit at pasikot-sikot na eskenita. Bago mag alas 11, umakyat pa sa ikatlong alarma ang sunog. Sa puntong iyon, wala pa rin pagod ang mga residente sa pag-iigib sa estero. Mabutit walang malubhang nasaktan sa insidente, pero maraming kabuhayan ang pinadapa. Please, tulungan niyo po kami. Wala po kami talaga ngayon. Wala kami nailigtas. Kahit ano po, yung katawan lang po namin. Naiwan sa bahay ang 3 maliliit na anak ni Richard habang kapwa nasa trabaho silang mag-asawa nang maganap ang sunog. Galing ako sa Tanay. So, madali akong umuwi. Ito, hindi ko na-expect na ganito dadatnang ko. Pero malaking pasasalamat pa rin sa Diyos kasi safety mga anak ko. Back to zero po pero pasalamat pa rin kami. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog habang ang mga pamilyang nawalan ng bahay ay pansamantalang mananatili sa barangay hall. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena manong maghahatid ng showbiz happenings ngayong linggo, ang sparkle artist at NCAA courtside reporter na si Hannah Argelies. Hannah. Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Humanda ng mangilabot sa takot dahil next week na mapapanood sa big screen ang KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Nagpunta sa Cebu ang dalawa sa bida ng pelikula kasama si Miss Jessica Soho. May report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Lumipad pa Queen City of the South at mainit na sinalubong ng mga Cebuano ang multi-awarded journalist na si Jessica Soho. Kasama ni Jessica sina Sparkle Stars Miguel Tan Felix at Sanya Lopez, nabibida sa inaabangang Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim The Movie. Sa susunod na Miyerkules, November 26 pa, mapapanood sa sinihan ang pelikula. Pero marami ng Cebuano ang bumibili ng advance tickets. Lahat ng bagay, may mga horror tayong pagdadaanan sa buhay. Pero kung paano ka tumayo, kung paano ka lumaban para sa buhay mo at sa ibang tao, yun siguro yung magandang i-apply natin sa buhay. Sobrang quality nung material namin. Ang gaganda ng stories, lalo na pag narinig mo na based on true events yung ginawa namin, talagang lalo kang kikilabutan. So excited akong mapanood to. Excited ako para sa mga fans ng Gabi ng Lagim din. Biro nyo ho, dati sa TV kami napapanood for our Gabi ng Lagim Halloween special. Ngayon, ilalagay na po kami sa big screen. Di ba? Parang, wow, ni sa hinagap. Hindi ko ito pinangarap. Pero eto na. Pinaghirapan po namin yung mga kwento. November 26 na po ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Garantisado po, nakakatakot ito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras.